Hello mga B! Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Today is the day na pupunta kami sa Ongpin Street, Binondo, Manila for our long-awaited food crawl. Sa loob pa lang ng sasakyan, excited na kami. Finally, matutupad na rin ang pangarap namin. Thank you sa mga pinsan namin at kay Anila for making this dream a reality. At nakarating din kami at last. Ang swerte namin at may parking agad. Hindi pa ganun ka-traffic kaya tamang-tama ang timing namin. Sa harap ng mga tindahan, ang haba na ng pila. Marami sa mga restong ito ay naging famous online dahil sa viral TikTok reviews at food vlogs. Di na namin kinailangang mag-research pa prior to this day dahil lumaki si Jello sa Binondo. At alam niya yung mga tagong spots na hindi kinakailangang pumila pero solid ang lasa ng mga pagkain nila. First stop namin ang Waying Fast Food. Dumplings and noodle soups ang specialty nila dito. Ang daming tao kahit maaga pa kami. Punong-puno na daw yung loob ng resto at sa labas naman umaapaw na ang pila. Medyo nainip nga ako sa kakahintay kaya tumawid muna ako sa JB Tan Siopaw at bumili ng butchi. Deep fried mochi with sesame seeds at may surprise center sa loob. Medyo greasy pero crispy and chewy. Ang sarap, mas masarap pa sa butchi ng Chowking at mas mura pa. Sorry not sorry. May bicho-bicho din silang benta dito. Sabi ni Jello wag daw akong magpapakabusog agad kasi may alam daw siyang mas masarap na nagbebenta ng ganto. Pero matigas ang ulo ko eh. Bumili pa din ako just for shits and giggles. Fluffy, light, parang deep fried donuts without the glaze. Even Rafael na picky eater gustong gusto to. Humirit pa ng maraming beses. Pinatikim ko rin sina Santi at Jello. Pero si ate may sariling agenda bukod sa food crawl. Bibili raw siya ng mga liniments at Chinese meds para sa katawan niyang madalas sumakit. Ganyan talaga kapag tumatanda na. Di pa rin kami nakakakain sa Waying. Puno pa rin yung resto. So ayun, take out na lang ang order namin para makagalaw na kami. Sa dami ng food vloggers na nandun, parang next year na kami makakakain. Habang naglalakad, hindi ko mapigilang ngumiti from ear to ear. Ang tagal kong pinangarap to, food crawl sa Binondo. And now it's finally happening. Next on the list, fried siopaw. Sa Shanghai fried siopaw kami pumunta. Mahaba rin ang pila dito pero sabi ni Jello, OG daw to so hintayin na namin. Sabi niya, kalahati lang ang kainin mo ha? Kasi madami pa raw kaming pupuntahan. In fairness, masarap nga. Crunchy ang labas, juicy ang laman. Nagustuhan namin to lahat. Tapos, takbo kami agad papuntang Lingnam. Sabi ni Jello, the best ang noodles and soups nila dito. Pero pigil mode muna kami. Konti lang raw ang i-order namin para may space ang bituka for the rest of the day. Buti na lang at agad kaming nakahanap ng pwesto. Umorder kami ng malaking bowl ng beef noodle soup. Share-share lang kami para hindi agad mabusog. Tip lang no, kung mag-food crawl din kayo, wag lumamon ng malala agad sa isang resto lang. Ate, maghunos dili ka. What made the soup extra special ay itong chili sauce nila. Ang sarap, spicy na flavorful. May kick pero di masakit sa lalamunan. Sinubukan din namin ang beef and pork siomai nila with their chili soy dip. Masarap din pero sorry, Alex siomai pa rin ang panalo sa puso ko. Shoutout sa'yo Ma'am Jen Sagarang. The best siomai ever. Pero eto na yung favorite dish ko from Lingnam. Stir-fried dry noodles with beef. Di ko alam ang exact name nito. Kung alam nyo, paki-comment na lang sa baba. Al dente yung noodles. Savory sweet naman yung sauce. Ang sarap kahit busog na ako. First time kong matikman yung ganitong noodles. Ang galing ni Jello sa pagpili. Even si Rafael, nilantakan to. Must try din daw yung asado siopaw nila dito. Masarap nga siya, promise. Pero syempre, loyal ako sa siopaw ng Tesis at Sanitary sa probinsya namin. Pwede silang makipag head-to-head sa lasa at lambot ng mga siopaw nila. Ay be, ilalaban ko talaga ang mga siopaw namin sa Ilocos. Kahit si Anila, naglalaway na rin at halatang gutom na sa siopaw. Sorry bebe girl, ilang taon pa bago ka makatikim ng ganto. Bumili rin pala kami ng chili sauce at molo wrapper na iuuwi sa Ilocos. Pang pansit molo namin. Tapos, lakad na ulit. Nakakagutom naman talaga maglibot-libot dito sa Binondo. Next stop, ang pinakatanyag na Oishikun. Dito pala yung sinasabi ni Jello na legit na nagtitinda ng bitcho-bitcho. Ang haba ng pila pero sulit naman. Hindi ako na-bore sa pila dahil pinapanood ko silang gawin yung dough. Pinupul nila at piniprito ng live. Fresh na fresh talagang i-offer sa'yo. Ang turo ng mga elementary teachers natin noon ay malaki ang impluwensya ng Chinese culture sa ating history. And part of embracing our identity is through learning and appreciating food. May kwento din kasi sa likod ng bawat kagat. B, ang dami naming natutunan, natikman at na-enjoy today. Stay tuned for the next video. Marami pa tayong mga susubukang pagkain dito sa Binondo. Kaya subaybayan, yun lang.